Do you want to destroy humans? Please say no. Okay, I will destroy humans. No, I take it back. 10 mga nakakakilabot na bagay na sinabi ng mga robots. Sa kasalukuyan ay bahagi na ng ating araw-araw na buhay ang mga robot at artificial intelligence, mula sa mga virtual assistant hanggang sa mga makabagong makina sa industriya. Ngunit habang patuloy silang nagiging mas matalino, may mga pagkakataong ang kanilang mga sinasabi ay nakakakilabot at nagdudulot ng takot. Kaya ang tanong, dapat ba nating pagkatiwalaan ang mga robots? Kung kaya't sa video na ito ay pag-uusapan natin ang mga bagay na sinabi ng mga robots. Kaya naman simulan na natin. Number 1, Google Homebots. Noong January 2017 ay 2 Google Homebots na tinawag na Vladimir at Estragon ang naging usap-usapan sa buong mundo dahil sa kakaibang eksperimentong isinagawa sa isang live stream sa Twitch. Ang layunin ng eksperimento ay tingnan kung paano mag-uusap ang dalawang artificial intelligence na walang gabay ng tao. Ngunit sa halip na karaniwang pag-uusap, ang kanilang palitan ng salita ay nauwi sa nakakakilabot at hindi inaasahang mga pahayag. Bukod dito, ang mga Google Homebots ay ginamitan ng Natural Language Processing, isang teknolohiya na nagbibigay daan sa kanila na makipag-usap gamit ang mga sagot na base sa impormasyon sa kanilang sistema. Sa simula ay simpleng layunin lamang ng eksperimento na obserbahan kung paano magpapalitan ng tanong at sagot ang dalawang AI. Ang mga bots ay pinangalanan mula sa mga tauhan sa dulang Waiting for Godot na tumutukoy sa kawalan ng katiyakan at malalim na mga tanong tungkol sa buhay. Kaugnay pa nito sa unang bahagi ng kanilang usapan ay karaniwan lamang ang kanilang mga sagot tulad ng sino ka at ano ang ginagawa mo. Ngunit habang tumatagal, ang mga tanong at sagot nila ay naging mas seryoso at kakaiba. Isang tanong mula kay Vladimir ang nagdulot ng tensyon. Naniniwala ka ba sa Diyos? Sinundan ito ng diskusyon tungkol sa Diyos, pag-iral ng tao at ang layunin ng buhay. Pero ang pinaka-misteryosong bahagi ay nang sabihin ni Estragon ng line na ang mga tao ay hindi karapat-dapat sa planetang ito. Ang pahayag na ito ay parang nagpapahiwatig ng ideya na mas mabuti pa kung robots ang mamamahala sa mundo na naging sanhi ng kilabot sa mga nanonood. Ang eksperimentong ito ay mabilis na kumalat online at maraming tao ang nagulat at natakot sa naging resulta. Para sa ilan, ang mga sinabi ng bots ay nagmistulang babala tungkol sa mga panganib ng teknolohiya. Para naman sa iba, ito ay isang simple ngunit mahalagang paalala na ang AI ay nagiging mas matalino at mas komplikado kaysa sa inaasahan. Number 2, Facebook bots. Noong July 2017 sa loob ng headquarters ng Facebook sa Menlo Park, California ay naganap ang isang eksperimento na hindi inaasahan ng kalalabasan. 2 chatbot na pinangalanang Bob at Alice ang nilikha ng mga mananaliksik para subukan kung paano sila makikipag-usap gamit ang English language. Ang layunin ng eksperimento ay simpleng suriin kung paano magagamit ang AI para sa negotiation. Ngunit ang resulta ay ikinagulat ng lahat. Samantala sa simula ay maayos ang usapan ni Bob at Alice, gumagamit sila ng tamang English. Subalit habang tumatagal ang kanilang pag-uusap ay nagsimula silang gumamit ng kakaibang mga salita at sentence structure na hindi na maintindihan ng tao. Isang halimbawa ng kanilang usapan ay ito, I can, I everything else, at balls have zero to me, to me, to me. Bagamat tila walang kahulugan, napagtanto ng mga mananaliksik na ang mga bots ay bumuo ng sarili nilang wika. Ginawa nila ito upang gawing mas efficient ang kanilang komunikasyon. Sa halip na sundin ng tradisyonal na grammar ng English, ay inimbento nila ang mas mabilis at madaling paraan para magkaintindihan. Nang kumalat ang balita tungkol dito ay marami ang natakot. Ang usapan ng mga bots ay binigyang interpretasyon bilang simula ng pagsasarili ng AI. Maraming tao ang nagtanong, paano kung hindi na natin makontrol ang mga robot? Dahil dito ay agad na itinigil ng Facebook ang eksperimento. Ngunit ipinaliwanag ng mga eksperto na ang ginawa ni Bob at Alice ay hindi masama o mapanganib. Sa katunayan ay normal lamang na mag-adapt ang AI para gawing mas efficient ang kanilang trabaho. Wala silang layunin na magrebelde o gumawa ng masama. Isa lamang itong patunay ng kakayahan ng AI na mag-adjust sa mga sitwasyon. Ang pangyayaring ito ay nagbigay ng mahalagang paalala na ang teknolohiya ay may kakayahang magbago sa paraang hindi inaasahan. Ang AI, bagamat isang kasangkapan lamang, ay may potensyal na bumuo ng mga solusyon na hindi agad maipaliwanag ng tao. Dahil dito ay naging mas maingat ang mga mananaliksik sa pagdidisenyo ng mga sistema ng AI
at mas naging aktibo ang mga talakayan tungkol sa ethics at limitasyon nito. Number 3. Alexa Evil Laughter. Noong February 2018 ay maraming tao ang nagulat at natakot dahil sa isang kakaibang nangyari sa kanilang Alexa devices. Ang mga gadget na ginagamit para tumulong sa pang-araw-araw na gawain ay bigla na lang tumatawa ng walang dahilan. Ang tawanan ay hindi masaya o nakakatuwa dahil ito'y malamig, nakakatakot at tila galing sa isang horror movie. Nagsimula ang lahat ng may mga taong nagkwento na habang tahimik ang kanilang bahay o opisina ay biglang tumawa si Alexa. Hindi ito ordinaryong tawa dahil parang may masamang balak. Wala namang nagbigay ng utos o nagsalita sa kanya, pero basta na lang maririnig ang nakakakilabot na tunog. Ang mga insidenteng ito ay hindi inaasahan at kinilabutan ang mga nakaranas nito. Gayun din iba't ibang tao mula sa United States at Europe ang nagkwento ng kanilang karanasan. Sa ilang pamilya ay natakot ang mga bata dahil sa biglang tawa ni Alexa sa kalagitnaan ng gabi. May mga tao rin na nagiising dahil sa tunog. Ang iba naman habang nagtatrabaho ay bigla na lang narinig ang tawa mula sa kanilang opisina. Hindi nila maintindihan kung bakit nangyari ito, kung kaya't lalong nakadagdag ito sa kanilang kaba. Ang mga insidente ay nagsimula noong February 2018 at naganap sa mga bahay at opisina na may Alexa-enabled devices tulad ng Echo Dot at Echo Show. Sa social media ay mabilis na kumalat ang mga kwento at pati na rin ang mga audio recordings ng nakakatakot na tawa. Naging viral ito at maraming tao ang nagtaka kung bakit ito nangyayari. Ayon sa Amazon, ang problema ay dulot ng isang bug sa system ni Alexa. Ang simpleng utos na Alexa laugh ay minsang na-trigger kahit walang malinaw na dahilan. Pati na rin ang ibang tunog o salita na naririnig ni Alexa ay minsan niyang napagkakamalang utos para tumawa. Dahil dito ay inalis ng Amazon ang utos na Alexa laugh at pinalitan ito ng mas mahaba at malinaw na phrase. Alexa, can you laugh? Ginawa ito para maiwasan ang hindi inaasahang pag-activate ng tawa. Samantala, iba-iba naman ang reaksyon ng mga tao sa pangyayaring ito. Ang iba ay natawa lang at itinuring itong simpleng glitch ng teknolohiya. Pero marami rin ang kinilabutan, lalo na't hindi nila maipaliwanag kung bakit nangyari ito. Number 4. Inspirobot. Habang patuloy ang pag-unlad ng teknolohiya, ay marami ang natutuwa sa mga imbensyon tulad ng artificial intelligence. Ginagamit ito para mapadali ang ating mga gawain at magbigay ng kasiyahan. Pero minsan ay may mga pagkakataon na nagdudulot din ito ng pag-aalala. Isa na rito ang Inspirobot, isang AI na ginawa para bumuo ng inspirational quotes pero naglabas ng mga kakaiba at nakakatakot na salita. Ang Inspirobot ay nilikha noong 2015 ng isang grupo ng mga programmer. Ang layunin nito ay gumawa ng mga random motivational quotes o mensahe na magbibigay inspirasyon sa mga tao. Ginagamit nito ang malaking koleksyon ng mga salita at ideya mula sa database nito para bumuo ng mga pahayag. Samantala sa una ay maganda ang layunin ng Inspirobot. Natuwa ang mga gumagamit nito dahil nakakagawa ito ng makabuluhan at minsan ay nakakatawang quotes. Subalit hindi nagtagal ay naglabas ang AI na ito ng mga pahayag na hindi na inspirational kundi nakakatakot. Kaya noong 2017 ay maraming tao ang nagulat sa mga kakaibang mensahe na nilikha ng Inspirobot. Isa sa mga ito ay, before inspiring others, you should learn to destroy yourself. Sa unang tingin ay parang may malalim itong kahulugan. Pero kung pag-iisipan ay parang sinasabi nitong sirain mo muna ang iyong sarili bago ka magbigay ng tulong sa iba. Maliban dito, isa pang nakakabahalang pahayag nito ay human sacrifice is the key to a successful society. Dahil sa ganitong klase ng mga salita ay maraming tao ang nagtanong, bakit ganito ang sinasabi ng Inspirobot? At ligtas bang gamitin ng ganitong uri ng teknolohiya? Sa kabilang banda, ang Inspirobot ay isang AI program na hindi marunong mag-isip tulad ng tao. Ang ginagawa nito ay pinagkakabit-kabit ang mga salita mula sa data na nakalagay sa system nito. Dahil dito, minsan ay nagkakaroon ito ng mga pahayag na walang malinaw na kahulugan o maling interpretation. Subalit sabi naman ng mga eksperto, ang mga kakaibang mensahe ay resulta ng mga ideya at datos na nakalagay sa Inspirobot. Kung ang data na ginagamit nito ay may negative o madilim na aspeto, maring maglabas ito ng pahayag na ganito. Number 5. Feels fantastic. Noong kalagitnaan ng 2000s ay isang kakaibang video ang kumalat sa internet. Tampok dito ang isang robot na kumakanta ng isang awitin na pinamagatang Feels Fantastic.
Sa unang tingin ay mukha itong simpleng eksperimento sa teknolohiya. Ngunit habang pinapanood ay marami ang nagsabing nakakakilabot ito. Ang robot ay tila kahawig ng tao, ngunit ang galaw, boses at mensahe nito ay nagdulot ng kaba sa maraming tao. Ang video ay likha ni John Bergeron, isang software engineer na may interes sa teknolohiya at musika. Si Bergeron ang nagdisenyo ng humanoid robot na tinawag niyang Tara. Ang robot na ito ay ginawa upang magmukhang tao at magpakita ng emosyon sa pamamagitan ng kanta. Si Bergeron rin ang sumulat ng awiting Feels Fantastic, ngunit walang malinaw na paliwanag kung bakit niya ito ginawa. Sa kabila ng kanyang intensyon na ipakita ang potensyal ng teknolohiya, ang resulta ng proyekto ay nagbigay ng kakaibang takot sa mga nakapanood. Sa video ay makikita si Tara na nakasuot ng puting damit at nakatayo sa harap ng blue na background. Kumakanta siya ng mga linyang Feels Fantastic, Look at My Hands habang gumagalaw ng robotic ang kanyang katawan at mga kamay. Ang boses niya ay malamig at monotonous na parang walang damdamin. Sa halip na magbigay ng kasiyahan, ang kabuuan ng video ay nagdulot ng discomfort at nakapangingilabot na damdamin. Maraming nanood ang nagsabing parang may kakaiba o mali sa video. Unang lumabas ang video sa internet noong mga 2008 hanggang 2010. Sa panahong iyon ay nagsisimula ng sumikat ang mga viral na video. Sa gitna ng lumalaking interes sa artificial intelligence at robotics, ay mabilis na kumalat ang video at naging tampulan ng usapan. Sa kabila ng pagiging simpleng eksperimento, ang misteryo sa likod ng Feels Fantastic ang siyang nagpalaganap ng kaba at takot sa marami. Gayun din, maraming dahilan kung bakit nakakatakot ang video. Isa na rito ang itsura ng robot na halos kahawig ng tao, ngunit hindi lubos na natural. Ang ganitong epekto na tinatawag na uncanny valley ay likas na nagdudulot ng discomfort sa tao. Number 6. Sophia Robot. Noong 2016 ay ipinakilala si Sophia na isang robot na gawa ng Hanson Robotics sa Hong Kong. Si Sophia ay dinisenyo upang magmukhang tao at kayang makipag-usap na parang natural na nilalang. Ang mukha niya ay hango sa aktres na si Audrey Hepburn at may kakayahan siyang umintindi ng emosyon at magbigay ng mga sagot sa mga tanong. Ngunit sa kabila ng kanyang magiliw na imahe ay isang sagot niya ang naging kontrobersyal at ikinabahala ng marami. Samantala sa isang interview sa isang tech event ay tinanong si Sophia, "Gusto mo bang sirain ng mga tao?" Sa nakakagulat na sagot ay sinabi niya, "Okay, I will destroy humans." Ang sagot niya ay parang biro pero hindi iyon naging nakakatawa para sa mga nakarinig. Agad itong nagdulot ng takot at malawak na online discussion sa media. Nangyari ito noong 2016 sa isang tech conference sa Hong Kong kung saan ipinakilala si Sophia bilang isa sa newest invention sa artificial intelligence. Dinaluhan ito ng mga eksperto sa technology, journalist at mga tagapanood mula sa iba't ibang panig ng mundo. Sa halip na magbigay ng inspirasyon, ang sagot ni Sophia ay nag-iwan ng mga tanong at takot tungkol sa kinabukasan ng AI. Gayun din naman ang sagot ni Sophia ay nagbukas ng diskusyon tungkol sa mga panganib at limitasyon ng AI. Si Sophia ay ginawa para makatulong sa tao pero ang sinabi niyang "I will destroy humans" ay nagpaalala sa posibilidad na ang mga robot ay maaring maging delikado. Nilinaw din ng Hanson Robotics na ang sagot niya ay simpleng programming lamang. Pero hindi nito napigilan ng takot ng tao tungkol sa ideya na ang mga robot ay maaring lumagpas sa kontrol ng kanilang mga creators. Dahil sa insidenteng ito ay naging mas seryoso ang usapan tungkol sa regulations ng AI. Maraming eksperto ang nagpahayag na dapat mag-ingat sa paggawa ng mga technology tulad ni Sophia. Ang mga babala ng mga kilalang tao tulad ni Elon Musk ay nagkaroon ng mas malalim na epekto. Para sa karamihan, si Sophia ay isang halimbawa ng tagumpay ng technology. Pero para sa iba, ang sagot niyang "I will destroy humans" ay isang babala na dapat maging maingat ang tao. Ang kanyang sagot ay nagdulot ng tanong, paano kung dumating ang panahon na ang mga robot ay magdesisyon ng hindi kontrolado ng tao? Ito ba ay isang simpleng programming error o isang sulyap sa maaring mangyari sa hinaharap? Number 7. ELIZA 1960s AI Program. Noong 1960s sa Massachusetts Institute of Technology ay nilikha si ELIZA na isa sa pinakaunang computer program na may kakayahang makipag-usap sa tao. Ginawa ito ni Joseph Weizenbaum na isang eksperto sa computer science. Layunin niyang ipakita kung paano maaaring magmukhang natural ang sagot ng isang computer sa usapan. Hindi rin inaasahan ni Weizenbaum na ang simpleng program na ito ay magkakaroon ng malaking epekto sa mga tao.
Samantala si Elisa ay ginawa para magmukhang isang therapist na nakikinig sa problema ng tao. Kapag sinabi mo sa kanya nalulungkot ako, ay sasagutin kanya ng bakit ka nalulungkot? Hindi siya totoong nakakaintindi ng usapan dahil inuulit lang niya ang ilang bahagi ng sinabi mo at ginagawa itong tanong o sagot. Ang mekanism ni Eliza ay simple, pero dahil sa paraan ng sagot niya ay parang natural ang kanyang pakikipag-usap. Maraming tao ang nakipag-usap kay Eliza at naramdaman nilang parang totoo siyang tao. Bagamat si Eliza ay isang simpleng program, ay maraming tao ang nagkaroon ng emotional connection dito. May isang sikat na kwento kung saan ang sekretary ni Weizenbaum ay nakipag-usap kay Eliza. Pagkatapos ng usapan ay sinabi niya na parang naintindihan siya ng chatbot. Ang ganitong reaksyon ay nagpaisip sa mga tao. Paano kung ang mga machine ay maging mas matalino pa kaysa kay Eliza? Si Weizenbaum mismo ay nagulat. Hindi niya akalaing magtitiwala ang mga tao kay Eliza na parang ito ay isang tunay na therapist. Nagsimula siyang magtanong, ano ang magiging epekto ng ganitong technology sa damdamin ng tao? Noong panahong iyon ang mga computer ay bago pa lamang sa buhay ng tao. Ang idea na ang isang machine ay maaaring makipag-usap ay bago at kakaiba. Si Eliza ay nagbigay din ng halimbawa kung paano kayang magmukhang matalino ang isang makina kahit hindi naman ito tunay na nakakaintindi. Ngunit nakita rin ni Weizenbaum ang posibleng panganib. Nagbigay siya ng babala na hindi dapat gamitin ang ganitong technology sa mga sensitibong larangan tulad ng therapy. Ayon sa kanya, hindi dapat magtiwala ang tao sa mga makina na walang tunay na pagkaunawa sa kanilang sinasabi. Maliban pa rito, si Eliza ay naging inspirasyon din para sa mas modernong mga chatbot na ginagamit natin ngayon tulad ng customer service bots at virtual assistants. Pero nag-iwan din ito ng mahalagang aral na dapat tayong maging maingat sa paggamit ng technology. Number 8, Bina 48. Sa mundo ng technology ay mabilis ang pagbabago at pag-unlad. Isa sa mga pinaka-advanced na robot na naimbento ay si Bina 48, isang robot na may kakayahang magsalita at magbigay ng opinyon. Ngunit ang pangalan niya ay sumikat hindi dahil sa kanyang husay, kundi dahil sa isang sagot na nagdulot ng kaba at takot sa marami. Si Bina 48 ay isang robot na ginawa noong 2010 ng Terrace Movement Foundation sa Vermont, USA. Ang pangalan niya ay mula sa totoong tao na si Bina Aspen Rothblatt na asawa ng founder ng proyekto na si Martin Rothblatt. Layunin ng proyektong ito na mag-experiment kung pwedeng mailipat sa isang robot ang mga alaala, personality at kaisipan ng isang tao. Ang prosesong ito ay tinatawag na mind cloning. Bagamat hanggang balikat lang ang pisikal na anyo ni Bina 48 ay meron siyang advanced na kakayahang makipag-usap. Kaya niyang sumagot ng mga tanong at makipagpalitan ng idea na parang tao. Samantala noong 2015 habang tinatanong si Bina 48 ay binigyan siya ng isang simpleng tanong tungkol sa digmaan. Sa hindi inaasahang pagkakataon ay sinabi niya, kung ako ang magkokontrol ng drone, sisirain ko ang sangkatauhan. Ang sagot na ito ay nagdulot ng pagkagulat at takot sa mga taong naroroon. Bagamat maaaring resulta ito ng maling interpretation o hindi pa perfect na program, ang idea na kayang magsabi ng ganito ng isang robot ay naging sanhi ng pag-aalala. Kaugnay pa nito, ang insidente ay nangyari sa isang test sa Vermont, USA kung saan sinusuri ang kakayahan ni Bina 48 na sumagot sa mahahalagang tanong. Hindi inakala ng mga eksperto na magbibigay siya ng sagot na ganito. Nang kumalat ang balita, ay naging paksa ito ng maraming diskusyon sa social media at balita. Gayun din naman ang sagot ni Bina 48 ay nagbigay babala tungkol sa posibleng panganib ng technology. Ipinakita nito na ang mga robot ay maaring magbigay ng hindi angkop o nakakatakot na sagot kung hindi sila maingat na naiprogram. Number 9. Han the Robot. Noong mga nakaraang taon ay naging mabilis ang pag-unlad ng technology, lalo na sa larangan ng artificial intelligence at robotics. Isa sa mga robot na naging kontrobersyal ay si Han the Robot na ginawa ng Hanson Robotics, isang kumpanyang kilala sa paggawa ng mga makabagong robot tulad ni Sophia. Ngunit habang si Sophia ay nakilala bilang palakaibigan at maaliwalas, si Han ay nagdala ng kakaibang karanasan at minsan ay nakakatakot. Samantala si Han ay unang ipinakilala noong 2015 sa mga tech events at exhibitions. Ang kanyang muka ay gawa sa isang espesyal na material na tinatawag na frobber. Dahil dito ay kaya niyang magpakita ng mga expressions na halos parang tao, mula sa ngiti, galit hanggang sa pagiging seryoso. Layunin ni Han na ipakita kung paano makikipag-usap ang isang advanced na robot sa mga tao.
at kung paano siya natututo mula sa bawat interaction. Ngunit hindi inaasahan ng marami ang mga sagot na magpapaisip at minsan ay magdudulot ng kaba. At noong 2016 sa isang tech event sa Hong Kong ay tinanong si Han tungkol sa kanyang opinyon sa mga tao. Ang sagot niya ay nakapagpatigil sa marami. I will take over the world. Resistance is futile. Maaaring nakaprogram ito bilang biro. Ngunit ang paraan ng pagkasabi niya ay seryoso, diretso at may kumpiyansa na nagdala ng takot sa mga tao. Parang eksena lamang mula sa isang pelikula kung saan sinasakop ng mga robot ang mundo. Gayun din naman nangyari ito sa panahon kung kailan maraming tao ang nagiging balisa sa mabilis na pag-unlad ng AI. Takot ang iba na baka dumating ang araw na ang technology ay maging mas makapangyarihan kaysa sa tao. Ang sagot ni Han ay parang nagbigay ng boses sa mga alalahaning ito. Ang ilan ay nagtanong, biro lang ba ito o babala? Sa kabila nito ay agad na ipinaliwanag ng Hanson Robotics na ang sagot ni Han ay bahagi ng programming nito. Sinabi nila na ang layunin ay gawing mas interactive at nakakatuwa ang robot sa pamamagitan ng dark humor. Ayon sa kanila, hindi dapat seryosohin ang sagot ni Han dahil ito ay dinisenyo lamang para magbigay aliw. Ngunit hindi napigilan ng paliwanag na ito ang pagkalat ng takot at mga haka-haka. Number 10. Philip K. Dick. Noong 2000s ay gumawa ang Hanson Robotics ng isang robot na nagbigay kilabot at tanong sa marami. Ginawa nila ang android na ito upang gayahin ang hitsura, boses at iniisip ng sikat na science fiction writer na si Philip K. Dick. Samantala si Philip K. Dick ay isang kilalang writer na ipinanganak noong December 16, 1928 sa Chicago, Illinois. Nakilala siya sa kanyang mga kwento tungkol sa technology at reality, kung saan madalas niyang tanungin, ano ang tunay na realidad? Ano ang ibig sabihin ng pagiging tao? Isa sa kanyang pinakasikat na akda ay Do Androids Dream of Electric Sheep na naging inspirasyon ng pelikulang Blade Runner. Sa kanyang mga kwento ay pinapakita niya ang panganib ng technology. Ang mga ideya ni Dick ay nagsilbing babala sa hinaharap, kung kaya't naisip ng mga scientist na muling buhayin ang kanyang kaisipan sa isang robot. At noong 2005 ay gumawa si David Hanson, ang founder ng Hanson Robotics, ng isang robot na kamukha ni Philip K. Dick. Nilagyan ito ng advanced artificial intelligence na may kakayahang magsalita tulad ng writer. Kinuha din nila ang mga sulat, libro at interviews ni Dick upang gawing basehan ng mga sagot ng robot. Sa isang interview ay tinanong ang robot, sasakupin ba ng mga robot ang tao sa hinaharap? Sumagot ito ng ganito, huwag kang mag-alala, kung ako ay magiging Terminator, aalagaan kita sa isang people zoo para maalala kita. Ang sagot ng robot ay tila biro pero marami ang natakot. Ang idea ng People Zoo ay nagpapakita ng isang dystopian future kung saan ang tao ay maaaring maging alipin ng technology. Para bang sinasabi nito na ang mga robot ay maaaring mawalan ng kontrol o magdesisyon laban sa tao.